Tatawag ako ng malaking konbensyon ng lahat ng pastor. Lahat, papapuntay ko, mga leader. Tapos maglalagay ako ng maraming dinamita at granada sa katawan ko. Sumabog na tayo lahat para magkaubos ang mga manluloko sa mundo. Di bali na isakripisyo ko ang buhay ko. Naisip ko minsan yun, tumawag kaya ako tayo sa gobyerno. Lahat ng pastor tipunin sa luneta. At tanungin at subukin kung talagang pastor. At kung masasagot ang mga tanong, bawat hindi makasagot, maglagay doon ng sangkalang malaki. Putulan ng ulo. Para maubos ang mga pastor, sasama ako unang-una kung lalagay doon. Para maubos ang mga pastor na manluloko. Pag napatunayan nagsisinungaling at nagtuturo na mali, patayin. Di ba ang tapang, mga kaibigan? Pag ang panawagan niya doon daw sa Luneta. Lahat ng pastor. Kasama mga ministro doon. Kasi lahat eh. Lahat eh. Teka muna. Nung tinanggap natin yung hamon at ibinulgar natin, sige, gusto mo pala sa Luneta, di doon tayo, anong mabilis na pag-ikot? Pag-ikot na sinabi ng puno bilang pagbabago. Yung twist na 360 degrees? 361. So 361. Ang sabi, hindi ko naman sinasabi kasama Iglesia ni Cristo dyan. Ito po yun. Pakinggan natin. Nung araw kasi meron akong deklarasyon, siguro ako kung halimbawa, lahat na magkakaisa-isa sa bayan ng Pilipino, lahat ng pastor dadalhin sa Luneta, no? Tapos mag-uusap tungkol sa pananampalataya, bawat mapatunayang mali, pupugutan ng ulo, pati ako papabugot ako ng ulo pag napatunayan ako mali, ano? Lahat ng iglesia ron ang sinasabi ko. Lahat ng ministro pupunta sa Luneta. Ngayon, pinaano nila yun, pinangpupuntos. Gusto mo pala ikaw sa Luneta, hinahamon ka namin sa Luneta. Hindi ko naman sinabi ron na Iglesia ni Cristo hinahamon ko. Hindi ko naman sinabi ron na Iglesia ni Cristo hinahamon ko. Nag-aaral dyan sa eskwela, sa Biblia, marunong daw sila, marunong Greek, marunong Hebrew, marunong sila ng theology. Yayain mo lahat ko. Matutunayan ko sa iyo, tungkol ng salita ng Diyos. Yung pinakamatakas ang pinag-aralan sa theology, yun ang pinarap mo sa akin. Matagal ko nang kinuliyang hamon mo na yan, Soriano. Ngayon, kung talagang matapang ka, kung talagang kaya mong panindigan yung doktrina mo, humarap pa sa isang maginoong debate. Kung hindi mo kayang panindigan yung doktrina mo, o kaya ay takot kang lumaban ng debate sa akin, dahil sabi mo, ba't ako ang ilalaban sa iyo? Ang gusto mong kalabanin yung puno ko, uulitin ko, sinabi ko sa iyo noon, bago ka makarating sa professor ko, sa maestro ko, dadaan ka muna sa kanyang estudyante. Kung sa estudyante lang niya, hindi ka na uubra. Hindi sa professor ka pa. Lalo hindi obra. Lalo hindi obra yun. Ngayon, may nagyayabang dyan, marunong siya Kastila. Bobo. Bobo. Bakit ikaw ang isusubo sa akin? Nag-aral ka niyan. Yung puno mo. Hindi naman ikaw yung puno mo, yung libitaw mo, pagkastilain mo. Unang makikipag-diskusyon ka, sasagutin kita. Mga kababayan, gawin natin komisyan. Makikipag-diskusyon ng iglesia. Debate conference. Meron ba ako sinabing aminin makikipag-diskusyon ng iglesia? Wala nun! Wala nun! Wala nun! Wala nun! Ito pa, naalala ko yung sinabi ni Mr. Willie Santiago. Meron siyang sinasabi pa na hindi raw natin kayang tindigan kahit sinong ministro, lalo na raw ang kapatid na Eranio Manalo, yung tungkol sa diskusyon. Kaya ang punto natin dito ay kahit sinong ministro. Yun ang hamon nila noon. Ito po, pakinggan natin. Kaya yung kanilang ginagawa na pagbaluktot dyan sa sinasabi nga nating katwirang mula sa Biblia, yan naman po, kapatid na Noel, hindi kayang tindigan ng kahit sinong ministro ni Manalo. Lalo si Kaya di sa Plaza, kung yan ang ating pag-uusapang paksa sa ating debate sa Plaza, Brother Resti, Brother Danny.
Hindi ho ba maliwanag mga kababayan na ang sinasabi ng grupo, dito naman nagsasalita si Mr. Willie, kahit sinong ministro. Kahit sinong ministro. At saka, napansin ko, sabi niya, Hindi kayang tindigan ng kahit sinong ministro. Hindi kayang tindigan ng kahit sinong ministro ni Manalo. Lalo si Kaya di sa plaza. hindi raw natin kayang tindigan yung tungkol sa debate sa plaza kahit sinong ministro. So, tinatanggap namin yung hamon mo, Mr. Willie Santiago. Matagal na. Matagal na. Sige. Tungkol doon sa anong tema, pag-uusapan natin. Kahit sinong ministro ako ng Iglesia ni Cristo, tinatanggap namin yung hamon nyo sa plaza. Dahil sa ipinagpipilitan dito, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, kung yung puno mo ayaw, eto na lang gagawin natin, Mr. Willie. Ikaw, o sila Josel, o hinahamon ko kayong lahat.